Proceedings na isasagawa ng Senado. Whatever they uncover there, mga evidence, witnesses, pwede po ba yung kunin na lang from the records ng Senate? Kunin sa records ng Senate? Parang, Mukhang mauuna naman sila eh. na yung kung ano makuha nila, kunin na lang ng Senado yun. Hindi kukunin ng Senado yan. Ulitin ko. An impeachment court, like any court, is a passive body. Wala kaming gagawin. Hindi to parang investigasyon ng Senado na mag-iiso kami ng sabpina para sa mga ebidensya o testigo na magpunta. Trabaho yan ng magkabilang panig ng prosecution at ng defense. Kung sakasakali na hilingin yan sa korte o sa NBI, at trabaho din nilang ipresenta yan. Nasa kabilang panig ang tutulan yan at sa parte ng Senado, nasa trabaho naman namin, ay magdesisyon o magpasya kaugnay sa mga kahilingan tulad yan. But it can be done. It is possible. O, tamo, tapos na agad. Likan, nakain na tayo. Ay. Basta sir, pagka ganyan, kung matapos agad sila, it's up to the prosecution or defense to ask the impeachment court kung kailangan isama nila. No, they can present the same witnesses. They can present the same pieces of object or documentary evidence. That is totally up to them. Karapatan naman ng kabilang panig kung sakasakali, kung may basis sila, natutulan niya ang presentasyon yan. Until now, argument pa rin kung pwede ba tumawid sa next Congress o hindi yung impeachment trial. Sino naman ang nagsabi? Sino ba nibago na naman? Yung press conference, Mahirap naman mag-comment ng walang name. Dapat may name. ayan. So yung sabi ni Justice Escudero na pwede tumawid as long as makonvene yung impeachment court within the 19th Congress. Yung ba yung sir intention? Makukonvene definitely kayo as impeachment? Teorya niya yon, pero sa tingin ko nga, meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin eh. Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-iiso na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, na pag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution naman. So, technical na term yung ginagamit marahil ni Justice Ascunan, yung pag-convene. Kasi physical convening ba yon o na nagkaroon na ng jurisdiction ng impeachment court? Ulitin ko, may jurisdiction na sa aking pananaw ang Senado sa subject matter of impeachment. Wala pa kaming jurisdiction sa katauhan ng nasasakdal ni Vice President Sara hanggat siya hindi pa sumasagot at na-arraign. Pero subukan ko so anong gusto nga niyang gawin namin? Sundan natin sa logical conclusion yung mga nagsasabi niyan. So mag-convene kami pero wala muna kaming gagawin. So anong gagawin namin pag-convene namin? Pero sir, pwede na ba kayo? Hindi, anong gagawin muna namin? Wala, di ba? Pre-trial. Pero yung pre-trial nga pwedeng magawa na hindi nagko-convene dahil maghihintay ka lang namang sumagot eh. Pero sir, can the Vice President for her answer and yung mga regional... Yes, but these are all pre-trial matters. Yes sir, pero even without convening as impeachment court, like hindi pa kayo nag-pass impeachment. When you say without convening as an impeachment court, by analogy, let's use the current courts. Nando na kasi yung korte. So mag-i-issue siya ng mga order, yung judge, bago pa mag-trial. Hindi pa naman technically trial yung pag-issue ng summons eh. Hindi pa siya trial ah. So when you say trial shall forthwith, trial means reception of evidence. Pero sir, Wala pa tayong reception of evidence. kung hihingi na siya ng answer, without convening na sa impeachment court, anong entity no? Depende nga sa rules ng Senado. Kasi sa kasalukuyang rules ng Senado, nakalagay doon. If you may want to read it. The Senate President, it does not make mention of an impeachment court. Kasalukuyang rules yan, ha? The Senate President shall take proper order of the subject matter of impeachment. So, maaaring bahagi yon ng trabaho ng Senate President depende nga sa itatalaga ng rules.
hindi sa kinlarify ng rules. Isa yon sa mga bala ko i-clarify sa rules. Kung tatanggapin ng mayoriya ng Senado. Kung hindi tatanggapin ng mayoriya ng Senado yon, depende sa ilalaman ng rules na aprubahan ng Senado. Kung ipoprohibit yon specifically. Kung sabihin halimbawa ng rules, gusto ng nakararami ngayong 19th Congress, kailangan sumumpa na tayo, mag-impeachment court na tayo bago magawa lahat yan. Susundin namin ang gusto ng nakararami. Ang sinasabi ko ay, pwedeng hindi kailangan gawin yon nang nai-issue yung summons. Kasi sabi ni Senator Tolentino kanina, you have to convene as an impeachment court before you can ask for answer. Well, opinion niya yon. So, ulitin ko, depende sa ilalaman ng rules. So, isang boto na yon pabor doon. Wala akong particular na posisyon, ha. Okay lang sa akin either way. Ang sinasabi ko lamang sa inyo, yung dalawang yan ay posibleng mangyari at magawa. Na nag-convene at nag-issue ng summons, nang hindi nag-convene na nag-issue ng summons. You can decide on that, sir, bago kayo bumalik sa session kasi supposedly approval na kayo ng rule. Papadala na namin, siyempre pagdedebatihan yun sa plenary. We are a body of record. Hindi naman pwede magdebate kami sa text. Hindi nyo alam kung saan galing yun, bakit nagkaganyan. So, ipepresenta namin yung draft at pagdedebatihan yun malamang sa floor. Sir, just one topic. Alam niyo naman po yung beat ko. Ano ba yung beat mo? Yung Senate bill. Yung Senate building. Sir, you mentioned na meron na pong final costing. Sir, malalabas na po ba yun like today? Inaasahan ko sasabihin niya ni Senator Cayetano soon, pag nakita natin siya. Hindi, wait lang. Galing ako doon kanina. First time kong pinuntahan. Natanggap ko ang briefing mula sa mga taga DPWH at saka yung technical staff ng Senado. Inaasahan namin na mapafinalize nila lahat ng mga sagot sa tanong ninyo sa susunod na mga araw. Dahil tulad ng sinabi ko sa inyo, noong December lamang nagkaroon ng DAED. December 2024 lamang nagkaroon ng Detailed Architectural and Engineering Design. Doon lamang ika nga nagsaraduhan ng libro na ito gagawin natin, ha? Kung anumang pagbabago, klaro na yung procedure namin bago yung pahintulutan para wala ng further cause of delay. Kaugnay ng maximum amount, tulad ng sinabi namin, nasa mga 31 to 33, pero mukhang mapepeg nila sa 31 cap, hindi na pwedeng lumampas yun doon, baka bumaba pa. Yun ngayon ang hamon sa amin, mapababa pa yun. Kaya hindi pa namin mabigay yung sagot, kasi cap pa lamang ang pinagkasunduan. Hindi yung actual na amount kung sakasakali, dahil subject to bidding procedures ito. So, yung 31 is the totality na o yung additional? Totality na yun. Kabilang na yung humigit kumulang 13 na ginastos na at yung naka-budget na 21. Total of 21. Kasi kung maalala mo, yung costings na yan, ginawa 2013 pa. So kailangan namin i-update yung costing at dahil nga walang DAED, hindi namin kung anong kasama doon. Hindi namin alam kung anong kasama doon. Ito kasama na lahat. Sir, yung 31, kasama po yung land ba doon? Kasama na lahat yun. Kasama na lahat yun. Total na yun. Wala kaming tinago o tinanggal doon. Total na yun. Kasama na, sir, yung mga interior and all. Lahat na yun. Pati yung plenary. Sir, yung isa po kasi nag-i-issue doon, di ba, na parang inihanda siya for the federalism na magkakaroon ng mas maraming senador, kaya daw po ang laki-laki ng space, maliliit offices. Sir, Na-correct na namin yun. opo. So, sir, ito, for 24 na lang talaga siya. Hindi 24, 28. Ba't nga ba, sir, 20? Para hindi na lumipat yung magiging Senate President, walang babalik ang kwarto pag natanggal. Para hindi na lumipat yung majority leader, yung minority leader, at saka yung, di ba, pro tem. Hindi ka mukha ngayon, di ba, inaangkin na yung kwarto kahit di na sila, di ba? Or, babalik, lilipat. So it's 24 senators plus 4 officers of the Senate. The Senate President, the majority leader, the minority leader, and the pro tem. Di ba, medyo pinag-isipan na? Aminin. May office na doon, provisional appointments and Meron, buong 7th floor will be theirs. Magkakaroon na sila ng sarili nilang plenary hall, sariling committee rooms para hindi na sila nakikipag-agawan sa amin. Next
Hindi, ang SET sa Supreme Court eh. Kasi kami yung sumusunod sa justices. Hindi sila yung nagpupunta sa amin. But we can give them an office space there, meaning secretariat. But the plenary hall of the SET, nasa Supreme Court yan usually. Di ba? Di ba? Medyo pinag-isipan na. Meron din yan. May mas malaking detention facility na rin. Ano pa? May bodega na rin para sa lahat ng tambak. So yung detention facility for how many? Hindi pa nila fina-finalize kasi kailangan naming hiwalayin syempre yung babae at lalaki. Pero I think we're looking at 4 rooms that can fit about 4 to 6. So mga 24 up to 24. Pero room lang yun, hindi naman yung isa. Hindi naman, kwarto lang. It's a detention room. It's a detention room. We're still discussing parking kasi kulang pa rin yung parking. I think the total available parking is about 1,200. Pang staff, kulang pa yon. So, kailangan pa ng dagdag sa bisita. But there's still an available space for that. So, magagawa ng paraan easily. Sorry. Ano lang po, first time niyo makita yung building kanina, Yes. what was your impression when you saw it? Does it look 31 billion to you? Hindi pa kasi rough finish pa eh. Wala pa naman finishing eh. Remember, the 31 would include everything already. At wala akong magagawa na ron, inabutan ko na yon. At ayokong payagang matiwangwang yon. You're like constructing 4 buildings. Because you have 4 separate towers. Di ba kung isang kwadrado lang to, 4 na side lang yung pader mo. Dahil 4 yung tower, may 4 na side yung 4 na tower para kang gumawa ng 4 na building na hiwa-hiwalay. Hindi man practical yon, hindi na natin pwedeng pagdebatihan at pag-awayan yan dahil nakatayo na yung building. Kung ako tatanungin mo, dapat kahon ng ginawang building, mas madali yun eh. Ang problema, nandun na yun eh. May 4 ng tori. So walang investigation kung sa pagtatagal niya, kung overpriced ba, kung mga taon. Para sa akin, wala namang kung may magrereklamo, doon namin naharapin yun. Pero para sa akin, hindi ko trabaho maghanap ng butas. Trabaho ko tapusin yon sa pinakamababang gastos na pwede namin gawin base sa inabutan na namin ngayon. Wala namang indication, sir, na overpriced. Para sa akin, wala. Base sa pagkakakita ko sa building kanina dahil yung floor area mismo ay malawak naman talaga. Maganda yung gusali. Pero kung ako tatanungin mo, hindi ko pipiliin yung ganda. Pipiliin ko mas mura at praktikal. Pero nandun na tayo eh. Wala na tayong magagawa. We simply have to make do with what we have. We simply have to make do with the cards dealt to me right now and at this point in time. Okay na? Magkakwento na ako. Ay, wait lang sir, naka-live kaya. Yung... Okay ka na? Wait